Maligayang pagbabalik po sa SPH Movie Recap. Ngayon ikukwento ko sa inyo ang buod ng Viva Max movie na pinamagatang Pamasahe. Ang istorya ng movie na ito ay tungkol sa isang inang walang pera na may anak na sanggol kung saan ay lumuwas sila ng Maynila upang hanapin ang kanyang asawa. Ang drama film na ito ay pinamagatang Pamasahe. Nagsimula ang kwentong ito sa isang batang babae na ang pangalan ay Lynette, at bata pa lang siya ay naaksidente at namatay na ang kanyang ama, kaya't nang dahil sa pagkawala nito ay nabaliw na ang kanyang ina, ngunit hindi nagtagal ay nagbigti na din ito at nagpakamatay. Naulila na sila ni Toto at ang kanyang tiyahin na lang ang nag-aalaga sa kanila. Isang gabi ay dinala sila ng kanilang tiyahin sa isang plaza kung saan ay iniwan muna nito si Lynette at para sa pera ay pinatikman naman nito si Toto sa isang Becky. Nasa murang edad pa lang si Lynette kaya't wala pa itong kamuwang-muwang at pamaya-maya ay sinabi sa kanya ng kanyang tiyahin na bigla na lang nawala ang kanyang kuya at hindi na niya ito makita. Pagkalipas ng panahon ay nagdalaga na si Lynette at palagi siyang nagpupunta sa plaza upang magbaka sakali na makita ang kanyang kapatid. Samantala sa kanilang bahay ay laging naiiwan at nag-iisa si Lynette, at ilang sandali ay dumating ang kanyang tiyuhin at dinuro nito ang kanyang masarap at manamis-namis na karne ng barbecue. Bata pa lang si Lynette ay pinagmamalupitan na siya ng kanyang tiyahin kaya't nang subukan niyang magsumbong dito ay sinaktan siya nito at hindi pinaniwalaan. At dahil sa pangyayaring iyon ay ipinadala siya ng kanyang tiyahin sa Quezon City kaya't namasukan siya doon bilang waitress at nakapag-aral din siya ng vocational course at natutong magmasahe. Samantala ay tinawagan siya ng kanyang tiyahin kung saan ay sinabi nito na may naghahanap sa kanya na isang lalaki at ilang sandali ay nakarating na ito sa kanya, kaya't nabigla siya dahil ito pala ang kanyang kuya na si Toto na matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos ay sinama siya nito sa Nueva Segovia upang doon na sila manirahan at si Shawnee ang asawa nito, naging close silang dalawa at palagi din siyang inaayusan at mine-make-upan nito, binibilon din siya ng kanyang kuya ng ilang mga gamit at madalas din silang naiiwang dalawa ng kanyang kuya Toto sa bahay dahil pabalik-balik sa Japan si Shawnee upang makapagtrabaho. Pag-uwi ni Shawnee galing Japan ay nagkaroon ng malakas na pagyanig sa kwarto kaya't nabiyak ang lupa ni Shawnee, kung saan ay gabi-gabi na lang itong naririnig at niyayanig si Lynette sa kabilang kwarto, hanggang sa isang gabi ay sinilip niya kung paano nagpapabiyak ng lupa ang dalawa hanggang sa natutunan na niya kung paano magpabiyak ng kanyang sarili. Isang araw matapos bumalik ni Shawnee sa Japan ay muli na naman silang naiwan ng kanyang kuya Toto, at habang nagtatagal ay mas lalo silang nagkakalapit ng kanyang kuya na tila animoy mag-asawa na, hanggang sa hindi na nila mapigilan ang isa't isa at halos araw-araw na silang nagpapabiyak ng lupa at nagpapalindol, hanggang sa dumating ang araw na nagbunga na ang kanilang ginawa. Pagkatapos ay dinala siya ng kanyang kuya sa Visayas upang doon na sila manirahan at itago ang nangyari dahil uuwi na si Shawnee galing Japan, ngunit lumipas ang panahon ay mag-isa na lang naninirahan si Lynette sa Visayas hanggang sa siya ay manganak, at sa hindi inaasahang pangyayari ay sinalanta ng malakas na bagyo ang kanilang lugar kaya naman nagdesisyon si Lynette na bumalik na sa kanyang kuya Toto sa Nueva Segovia, ngunit wala namang siyang kapera-pera upang makabili ng tiket sa barko, kaya't naisipan niyang sumingit na lang upang makatakas at makasakay ng barko, ngunit kahit nakita siya ng isang lalaking kalbo ay nagawa niyang makasakay sa barko hanggang sa makaalis na ito. Ngunit kailangan niyang magtago upang hindi siya makita ng mga guard ng barko, at ilang sandali ay nahuli din siya ng isang gwardya kung saan ay dinala siya nito sa kanilang nakatataas na si Mercado, ngunit kahit kapkapan ay wala talaga silang makitang pera kay Lynette, at pagkatapos ay nag-usap ang mga ito kung ano ang gagawin nila sa kawawang mag-ina. Ilang sandali ay kinuha ng dalawang guard ang anak nito at pagkatapos ay umalis na ang mga ito doon. Pagkaalis ay ipinakain ni Mercado ang kanyang mainit na bagong lutong turon kay Lynette kaya't wala siyang magawa dahil hindi siya nagbayad ng pamasahe. Pagkatapos kumain ng mainit na turon ay kinuha na ni Lynette ang kanyang anak sa dalawang guard ngunit sinakyan siya nito na tila isang bangka, at pagkatapos ay kinawitan din siya ng isa pang guard ng angkla nito. Kaya't dahil sa pagsakay at pagkawit ng tatlong gwardya ay bayad na siya ngayon sa pamasahe ng pagtakas niya upang makasakay ng barko. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay pinakain siya ng mga ito at tinakot na wag siyang magsusumbong dahil may masamang mangyayari sa kanilang mag-ina. At pagkatapos ay nakilala niya ang isang matandang babae doon kung saan ay nakita niya na sumasakit ang likod nito, dahil may kaalaman sa pagmamasahe ay hinilot niya ang likod ng matanda. Pagkatapos ay nakita niya ang mga dalang gamot nito kaya tinanong niya sa matanda kung saan gamot ang mga ito, at sa labas ay sinabi ng matanda kay Lynette na laso ng mga dala niyang gamot at dagling mamamatay ang isang tao kung maiinom niya ito. At sa kanyang pagtulog ay tinawag siya ng dalawang gwardya kung saan ay dinala siya ng mga ito sa kanilang kapitan, pagkatapos ay humiling sa kanya ang kapitan na magpamasahe at humirit pa ito ng pagsakay na kagaya ng ginawang pagsakay sa kanya kanina ng tatlong gwardya. At dahil sa takot na may mangyari sa kanilang mag-ina at itapon sila sa dagat ay wala na itong nagawa kundi ang umiyak at sumunod na lang sa kapitan.
Pagkatapos siyang sakyan ay nagpakuha ang kapitan sa kanya ng alak at nagpakuha din ng alak ang tatlong mga naunang sumakay sa kanya, at walang kaalam-alam ang mga ito na nilagyan pala ni Lynette ng lason ang kanilang mga alak dahil nagsumbong pala si Lynette sa nakilala niyang matandang babae kanina at humingi siya ng lason dito. Pagkatapos ay nakarating na sila sa istasyon ng barko at sa pagbaba ay nakasalubong niya ang mga pulis dahil namatay na pala ang kapitan at ang tatlong mga gwardya na sumakay sa kanya. Sumakay na ng bus ang mag-ina at doon ay nakilala niya ang isang lalaki na ang pangalan ay Rod. Nakiusap siya dito na ito na ang magbayad ng kanyang pamasahe sa bus dahil wala talaga siyang pera kahit isang kusing. Naging mabait si Rod sa kanya kaya't dagling binayaran nito ang kanyang pamasahe sa konduktor at masaya silang nagkwentuhan. Sinabi ni Rod kay Lynette na wala siyang asawa at anak at kinuwento din ni Lynette ang kanyang mga nakakalungkot na buhay at masamang mga nangyari sa kanyang nakaraan, at nang malaman ito ay talagang naawa sa kanya si Rod. Ngunit habang nasa daan ay biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya't binaha ang mga daan, kaya't nang dahil sa di inaasahang pangyayari ay napilitan ang bus na magpalipas muna ng gabi sa isang hotel. Pagkatapos ay binilan siya ni Rod ng pagkain, cellphone at pera kaya't abot ang pasasalamat ni Lynette sa kabutihan ng lalaki. Ngunit biglang sinabi ni Rod na kung gusto mo talagang magpasalamat ay samahan mo ako sa aking kwarto, kaya't dahil sa sinabi ni Rod ay nag-iba na ang tingin ni Lynette sa kanya, at pagkatapos ay nagtungo na silang dalawa sa isang kwarto kung saan ay sinabi ni Rod na maligo muna silang mag-ina dahil baka magkasakit sila, at makikita nating sinisilipan ni Rod si Lynette habang naliligo ito kaya't nang hindi na matiis ang pag-init ng kanyang turon ay pinasok na niya si Lynette. Pagkatapos kumain ng turon at bibingka ay nag-inuman na sila at nagkwentuhan hanggang sa sila ay makatulog. Kinaumagahan ay pinuntahan sila ng isang staff at sinabi nito na mag-check out na siya dahil paalis na ang boss, ngunit nalaman niya na tinakasan siya ni Rod kung saan ay binawi din pala nito ang binigay na pera sa kanya at pagkatapos ay sumakay na silang mag-ina sa boss. Samantala ay makikita namang kumakain na si Rod kasama ang kanyang pamilya at ilang sandali ay napanood nila sa TV ang isang balita tungkol sa isang mag-ina na sumuko sa mga pulis, at sinabi sa balita na ilang araw na pala itong pinaghahanap at ninakaw lang nito sa ospital ang dala nitong sanggol dahil inaakala niya na ito ang kanyang anak, at ang totoong anak pala nito ay namatay na kaya't nagkaroon ito ng depresyon. At pinagplanuhan niya si Rod ng gabing magkasama sila sa hotel. Sinabi niya sa mga pulis na kasabwat niya si Rod sa pagkuha sa sanggol noong gabing iyon. Nag-send din ito ng text sa cellphone ni Rod at ang cellphone na ibinigay nito upang maging makatotohanan ang mga pangyayari, kaya't nang dahil sa nabalita at nabasang text ay nagalit kay Rod ang kanyang asawa, at ilang sandali ay may dumating na mga pulis na naghahanap kay Rod. Pagkatapos ay ipinakitang ikinukwento ni Lynette na inutusan lang siya ni Rod at ito rin ang nagbigay sa kanya ng lason upang malason niya ang kapitan at mga guard sa barko, at pinakitang inilagay din ni Lynette ang lason sa bag ni Rod kung saan ay nakita ng mga pulis ito bilang ebidensya. Sinabi din niya na kaya niya nilason ang mga ito ay dahil pinagsamantalahan siya ng mga ito. At habang papaalis na si Rod at ang mga pulis ay biglang tumakbo ito at nanlaban kaya't pinaputukan siya ng pulis kaya't ito ay binawian ng buhay. Sa palagay mo Lods, tama lang ba ang ginawa ni Lynette sa mga umabuso sa kanya at masasabing isang napakalaking karma ito sa mga taong mapagsamantala sa kahinaan ng kanilang kapwa? Ikaw Lods, anong aral ang napulot mo sa kwento ni Lynette? At dito na po nagtatapos ang ating SPH Movie Recap. Maraming salamat po sa inyong panunood. Pakisuportahan na lang po ang ating munting page at channel. Paki-like, follow, share and subscribe na din po ang aking mga post. Magandang araw at maraming salamat po sa tulong. God bless.